So umalis siya, una naiwan kami sa helper, sa kasambahay. So si Yaya Gingging, isa lang siya, 4 kami. So 2 girls, So sinabi lang and yung sa'yo na kambal. aalis na yung nanay mo, tas iiwan na lang kayo dun sa yaya? Oo, so can you imagine yung feeling pa nung mas bata pa sa akin ng mga kapatid ko. So parang, paano pa, 'di ba? So naiwan kami sa kanya, tas parang hindi ko alam kung ano nangyari, bigla na namang nawala si Yaya Gingging. Oh my gosh! Isa pa yang breakthrough talaga na sabi ko, realization, kailangan kapag may helper ako na aalis, they have to say bye to my kids. Kahit masakit, kahit umiyak yung anak ko, pero kailangan magbabay sila, hindi pwedeng bigla silang mawala. Ilang taon ka nun? Parang hindi nagtagal si Yaya Gingging eh. 7 years old? Siguro, tapos So, sinong nag-aalaga sa inyo nung 7 years dun old na ka? nagka-leche-leche nga. Hiniwa-hiwalay na kami ng magkakapatid. Oh my God. Isa pa yan, trauma number 3. Huwag mo paghihiwalay ng magkakapatid. Kahit maghiwalay kayo mag-asawa, ang magkakapatid, they will stay together. Pinaghiwalay-hiwalay kayo? So, ako nasa kabilang street. Yung isa, pinakamalayo, na babae pa, sa Novaliches. Sinong kasama dun? Tita namin. Oo. Yung sa kabilang street, tito ko. Oo. Tapos yung kambal, nandun sa same compound pero different house. Sino nag-aalaga sa'yo? Tito ko, kapatid ng mama ko talaga. So, pinaghati-hatian kayo ng mga tito at tita? Siguro, nung naging magulang na ako, na-realize ko, kaya pinag-iwalay kasi mahirap mag-alaga ng 4. Actually, ang nagluluto pa sa amin nung time na si Yaya Gingging ay lolo ko. Kasi ang lolo ko talaga ay chef. Magaling talaga siya magluto. Tapos, nung naghiwa-hiwalay na kami, yun na, naglaking karinderya na kami. Doon pumapasok si Aling Clara. So, yung standards ng pagluluto ko talaga is Aling Clara, yung mga Filipino dishes. Kasi kailangan at an early age, you have to know how to fend for yourself. Kasi wala kang magulang. Ako bumibili ng ulam, bata pa ako. Tapos, ang nangyari, parang hiwalay din ako ng school sa mga kapatid ko. So, ako lang yung naka-private. Alam mo yung may private, semi-private, public. Oo. Ako lang yung naka-private school. Ang bilin daw ng tatay ko, ako private school. Kahit anong mangyari. Okay. Tapos yung mga kapatid ko, naka-semi-private sila. Okay. Tapos yung tanong ko, bakit ako? Ang ganda ng school ko. Hindi naman sa hindi maganda yung semi-private, pero Oo. ang ganda talaga. Familiar ka sa Santa Isabel, tsaka St. Mary's. Oo. Yun yung school ko. Tapos yung school ng mga kapatid ko, maliit na school. Nandun sila lahat. Tapos, nabuli-buli ako dun sa mga school hanggang sa pinilit ko talaga na mapunta ako dun sa school na yun. Para Kasi makasama mo yung mga kapatid mo. merong ganun eh. Parang, wala pa naman kayong masyadong memories kasi bata pa kayo. Pero yun inclination ng heart ko. Gusto ko sila kasama. Kasi hindi ko maintindihan bakit nandun kami magkabilang street. Kasi wala ring nagsasabi sa akin. Walang nag-e-explain. Ilang taon ka nung nakasama mo na yung dalawa mong kapatid? Siguro 8, 9, Okay, ang bata 10. pa rin. Okay. Something like that. Meron nakabili ng bahay sa Cavite, yung relative ko. Oo. Yung asawa ng relative ko. So, nagpupunta kami doon. Doon na ako natuto magluto. Doon na pumapasok si Tita Elsa. Siya nagluto, saan magluto. As in, ikaw lahat maghihiwa, magluluto, ikaw mamamalengke. So parang ikaw yung tumayong nanay sa dalawang mong kapatid. Yung kambal. Oo. Oo. Kasi nga yung isa nakahiwalay siya ng So never bumalik yung nanay mo? Bumabalik siya dati, mas madalas nung mas bata kami, pag birthday, Oo. graduation. So at least every 6 months or once a year, meron, babalik naman siya. Tapos ang tatay ko hindi namin talaga masyado nakakausap.